Dominant Protector. Credit to the author. 4,961-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, bago magawa ni Mavis ang anuman, sumigaw si Terence mula sa malayo, "Lightning Grave." Habang nagsasalita siya, isang malaking haligi ng kidlat ang bumaba mula sa langit at tumama sa ulo ni Mavis. Si Mavis ay isang late-stage mountain split expert, ngunit hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong mag-react. Ang bilis ng kidlat ay natural, at sa ilang lawak, ito ay kapareho ng kanyang talim ng hangin. Kung ang iba ay hindi makaiwas sa kanyang talim ng hangin, hindi rin siya makakaiwas sa kidlat na libing ni Terence. Nang may baon ng kidlat sa katawan ni Vanessa, ang buong katawan ni General Mingwei ay nanginginig dahil sa electric shock. Ang mga layer ng malakas na hangin na bumalot kay Vanessa ay nawalan ng kontrol, at sa wakas ay nabawi ni Vanessa ang kanyang kalayaan at nagkaroon ng pagkakataong huminga. "Nagawa ko na rin sa wakas." Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Terence habang pinapanood ang eksena. Ang kapangyarihan ng Thunder Burial ay umabot na sa limitasyon ng kanyang kontrol, at ito ay mas malakas pa kaysa noong siya ay nakikipaglaban kay Elena. Kung hindi dahil doon, hindi niya akalain na may epekto ito sa walang pagnanasa. Hindi tulad ng huling pagkakataon na pinawi ni Ifan ang kidlat, sa pagkakataong ito, ang libing ng kidlat ay tumagal ng ilang paghinga. Ang nakakasilaw na liwanag ng kidlat ay halos lumiwanag sa lugar ng ilang milya na parang araw. Tumingin sina Terence at Vanessa kay Mavis, na kumikibot sa haligi ng kidlat. Nagkatinginan sila na may matagal na takot. Wala naman dapat problema ngayon, di ba? Gayunpaman, bago pa makapagpahinga ang dalawa, biglang nagpakawala ng hysterical na dagandong si Mavis, na nasa libing ng kidlat. Isang malakas na hangin ang biglang umihip sa radius na 12-dosenang milya, at natipon ito sa katawan ni Mavis. Ang malaking haligi ng kidlat ay naputol sa pamamagitan ng hangin, at ang libing ng kidlat ay nagkawatak-watek. Ang gulo naman ang kasama. Parang baliw ang tibok ng puso ni Terence, ang paglilibing ng kidlat na ito ay ang kanyang limitasyon, at nasira pa rin ito ng isang taong tulad nito. Ganito ba kabaliw ang lahat ng late stage na Mountain Split Giant Elite? Sa katunayan, hindi inisip ni Terence na ang isang libing ng kidlat ay sapat na upang patayin siya, ngunit gusto niyang magdulot ng sapat na pinsala sa kanya. Sinong mag-aakalang magkakawatak-watek lang ng ganon? Bagamat ang proseso ng counterattack ni Ifan noong nakaraan ay mas madali kaysa sa lalaking ito, isa pa rin siyang late-stage Earth Opening Master, kung tutuusin. Hindi magtataka si Terence kahit anong gawin niya, ngunit malaking dagok sa kanya na magagawa ito ni Mavis. Sa huli, sobrang hina pa rin niya. You have to be careful. This guy has been completely enraged. Baka gamitin ka niya para ilabas ang galit niya. Nagbabala si Vanessa sa mahinang boses. Oo. Tumanggaw si Terence. Kahit na nasugatan si Vanessa, siya ay nasa kalagitnaan pa rin ng bundok, hindi magiging madali ang pag-aalaga sa kanya. Ang paglilibing ngayon ni Thunder ang pangunahing salarin na nagpagalit kay Feng Ming. Alam ni Terence na kung siya ang nasa posisyon niya, malamang na siya ang magiging target para ilabas ang kanyang galit. Si Terence at Vanessa ay nakabantay, ngunit si Mavis ay hindi nagalit gaya ng inaasahan nila. Sumipol siya at tumalon sa hangin, at isang malaking anino ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay ang kanyang lumilipad na bundok, ang multo na Golden Eagle. Nagulat sina Terence at Vanessa, nagplano ba itong maglaro ng aerial combat? Ginamit talaga ng isang late-stage mountain split expert ang ganitong uri ng pamamaraan, ito ay napakawalandia. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinandilatan lamang sila ni Mavis ng masama bago mabilis na naglaho sa ulap at umalis ang multo na Golden Eagle. Ito. Ang labanan ay biglang natapos, at si Vanessa ay hindi nakapag-react sa oras. Tumingin siya kay Terence, natigilan. Sayang naman, umiling lang si Terence na may mapait na ngiti. Nahulaan na niya ang dahilan ng biglaang pag-alis ng lalaki ito, ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang plano, kung tutuusin. Kung magtagumpay siya, talagang mamamatay ang kapalaran dito ngayong gabi, ngunit ang taong ito ay tumalikod lamang at tumakbo ng walang pag-aalinlangan pagkatapos na maramdamang may mali.
Talagang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Si Mavis ay hindi isang walang utak na tanga. Siya ay magaspang at mayabang lamang sa ibabaw, ngunit hindi siya gagawa ng anumang katangahan sa isang kritikal na sandali. Ganyan siya sa handaan, at ganoon din siya ngayon. Master Linford, medyo nahuli ako. Nagulat ako sa iyo. Kamusta ang iyong mga sugat? Biglang lumitaw si Yvonne sa harap ng dalawa, puno ng pag-aalala ang mukha. Sa wakas ay naunawaan na ni Vanessa. Nandito pala ang taong ito. No wonder biglang tumakbo si Mavis. Kung hindi siya tumakbo, mamamatay talaga siya dito ngayong gabi. Sa lakas ni Yvonne, kung talagang gusto niya itong patayin, wala siyang paraan upang mabuhay. Naku, wala lang, sabi ni Terence, umiling-iling. Sorry talaga. Malapit na akong mag-iisa at uminom ng earth stabilizing pill. Hindi ko na malaya na may mali hanggang ngayon. Hindi ko talaga akalain na magiging ganoon kalakas ang loob ng lalaking may nakatakdang kapalaran. Talagang naglakas loob siyang hayagang salakayin si Master Linford sa teritoryo ng alyansa. Kung hindi siya nakatakas ng mabilis, matumalsak ang dugo niya sa tatlong paa. Sabi ni Yvonne, medyo nahihiya. President Fuller, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Hindi naman ako masyadong nasugatan. Biglaan ang nangyari, kaya normal lang na tumakas siya. Bagamat sinabi niya iyon, ang ekspresyon ni Terence sa sandaling ito ay medyo nakakapukaw ng pag-iisip. Hindi. Para mangyari ang ganoon kay Master Linford sa teritoryo ng alyansa, anuman ang mangyari, bilang presidente ng alyansa, hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa sisihin. Mukhang dapat maayos ng maayos ang mga gwardya. Ni hindi man lang sila nag-react nang mangyari ang ganoong bagay. Isang grupo ng mga walang kwenta. Hindi napigilan ni Yvonne na ilabas ang kanyang galit. Nagkatinginan sina Terence at Vanessa, walang sinasabi. Kalahating oras na ng insenso ang lumipas mula nang makipaglaban sila kay Mavis, at wala ni isa man sa mga bantay ng alyansa ang nakarating. How about this? Master Linford, susundan niyo akong dalawa sa Alliance branch. Doon ang pinakamahuhusay na medical expert sa Alliance. Hindi natin maantala ang mga pinsala natin. Iminungkahi ni Yvonne. Hindi na kailangan iyon. Mayroon akong ilang mga medikal na kasanayan, at ito ay higit pa sa sapat para gamutin ang ating mga sugat. Hinawayway ni Terence ang kanyang kamay. Oh! Hindi ko akalain na si Master Linford ay dalubhasa sa medisina. Natigilan si Yvonne saglit, pagkatapos ay hinampas niya ang kanyang ulo at sinabing, Hoy, tingnan mo ang aking memorya. Si Master Zanglidjo ay hindi lang isang pill god, siya rin ang numero 1 medical na saint sa Skyclass Island. Bilang kanyang huling disipulo, natural lang na napakagaling ni Master Linford, medical skills. Hehe, kung wala nang iba si President Fuller, babalik ako para gamutin ang mga sugat ni Tita Lane. Nakangiting sabi ni Terence. Tama. Mas mahalaga ang pagpapagaling. I'll send you guys. Dahil doon, binalot ni Yvonne sina Terence at Vanessa ng kanyang purong chi at pinabalik sila sa barko ng Morning Star Academy. Sina Melissa, Remilyn, at Minerva ay naghihintay lahat sa deck. Laking gulat nila nang makita nila sina Terence at Vanessa na may matinding pinsala. Mabilis nilang pinalibutan sila. 4,962. President Fuller, hindi nakita paalisan. Sinabi ni Terence kay Yvonne na sumenyas na huminahon ang tatlong babae. Pagkatapos ay tinulungan niya si Vanessa sa isang special recovery room. Matapos mapaupo ni Terence si Vanessa, agad niyang inilipat si Chi sa kanyang likod upang pagalingin siya. Kasabay nito, pinagaling din niya ang sarili niyang mga sugat. Pareho silang nasugatan, lalo na si Vanessa, na nakaubos ng maraming yuan chi. Medyo mahina siya ngayon. Ang tunay mong chi ay nakakapagpagaling ng mga tao. Naramdaman ni Vanessa ang mabilis na paghilom ng chi ni Terence sa kanyang mga sugat, at hindi niya maiwasang magulat. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kabilis na bilis ng pagpapagaling. Oo, medyo kakaiba ang zinki ko. Tumango si Terence. Ang ganitong uri ng sikreto ay hindi dapat ibunyag sa mga tagalabas, ngunit pagkatapos ng labanan ngayong gabi, napakawalang puso kung pretuhin pa rin niya si Vanessa bilang isang tagalabas.
Dahil lamang sa kanyang biglaang kahilingan, itinaya ni Vanessa ang kanyang buhay upang labanan si Mavis, na mas malakas kaysa sa kanya. Mula sa sandaling ito, itinuring siya ni Terence bilang isang tunay na isang elder na mapagkakatiwalaan niya sa kanyang likuran. Kakaiba ka talagang tao. Hindi napigil ang mapangiti ni Vanessa. Pagkatapos, inibon niya ang paksa at sinabing, ang huling hakbang ng plano mo ngayon ay hayaan si Ivan na patayin ang Panginoon ng walang hanggang tadhana, tama ba? Not bad? Pero sayang naman at kulang. Mapait na ngumiti si Terence, medyo nanlumo. Mula sa pag-akit sa kalaban hanggang sa pag-set up ng pormasayon, naging perpekto ang lahat, ngunit halatang hindi iyon sapat para patayin ang nagbabalik na buhay. Kung magtatagumpay ang planong ito o hindi ay nakadepende sa huling hakbang, nakasalalay ang lahat kung gagawa si Ivan sa tamang panahon. Sa katunayan, lahat ng binalak ni Terence ay para sa pag-atake ni Ivan kahit na ang ambush point ay hindi basta-basta pinili. Hindi ito maaaring masyadong malayo sa sangay ng alyansa, dahil maaaring wala ito sa hanay ni Ivan, ngunit hindi rin ito masyadong malapit, kung sakaling nagpa siya si Mavis na sumuko. Tanging ang lugar na pinili niya ay hindi masyadong malapit o masyadong malayo. Karaniwan, matagal nang nag-aaway sina Mavis at Vanessa sa ambush point, at ang kaguluhan ay nakakasira ng lupa, kaya imposibleng hindi ito mapansin ng sangay ng alliance. Sa kasamaang palad, nahuli pa si Ivan, kaya nakatakas si Mavis. Kung tutuusin, si Ivan ay hindi isang ordinaryong tao. Hindi madaling pumatay ng tao gamit ang kanyang mabilis at matalas na espada. Naramdaman din ni Vanessa na nakakaawa. Bagamat makatwiran ang dahilan ni Ivan, hindi niya inakala ni Terence na magiging napakabagal niya. Kung tama ang hula nila, sinadya ito ni Ivan. Oo, naisip ko na ang isang makapangyarihang tao na tulad niya ay uunahin ang kanyang mga interes, at malamang na samantalahin ang pagkakataong ito para makuha ang permanenteng pagbabalik, at pagkatapos ay kontrolin ang Dingtown. Hindi ko inaasahan na hindi siya magagalaw. Napakahirap talagang hulaan ang isip ng gayong big shot. Napabuntong hininga si Terence. Sa kanyang isipan, ang mga kasanayan sa alchemy na ipinakita niya kanina ay sapat na para subukan ni Ivan na manalo sa kanya, lalo na noong sinabi niyang papasukin niya ang Mystic Second Level. Kung siya ang nasa posisyon ni Ivan, tiyak na sasamantalahin niya ang pagkakataong ito para kontrolin ang Dingtown, at kasabay nito, magpapasalamat siya sa kanya. Ito ay pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, kaya paanong hindi ito tatanggapin ni Ivan? Ang hindi niya alam ay niloko pala siya ng sarili niya. Kung isa lang siyang Mystic First Level Alchemist, maaaring ginawa talaga ito ni Ivan, ngunit isa na siyang Mystic Second Level Alchemist sa pangalan, na naging dahilan upang sumuko si Ivan sa ideya. Isang alchemist sa pangalawang antas ng Mystic class sa hinaharap na may kasalukuyang lakas ni Ivan, nakatali siya kay Terence kahit ano pa ang mangyari. Kung gusto niyang maging mas malapit ang kanilang relasyon, hindi siya pwedeng humingi ng tulong kay Terence ng mag-isa. Kailangan ding humingi ni Terence ng isang bagay sa kanya. Pareho silang may halaga sa isa't isa, at maaaring maging matatag ang ganitong uri ng relasyon. Kaya naman iniwan niya ang banta ni Evel. Sinadya ni Gino na buhay ito ay isang paraan ng pagpapalaki ng isang bandit para sa kanyang sarili. Minsang lumitaw si Gino, ang kanyang posisyon sa puso ni Terence ay tataas pa. Hanggat pinananatiling buhay niya si Terence, siguradong panalo ito. Si Ivan ay isang napakatalino na tao. Kailangan mong mag-ingat sa pakikitungo mo sa kanya sa hinaharap. Bagamat isa ka ng Mystic First Level Alchemist, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan mo at sa kanya ay masyadong malaki. Madali para sa iyo na malagay sa gulo. Paalala ni Vanessa sa kanya, saka umiling at bumantong hininga. Nakakalungkot na hinayaan nating makatakas si Mavis sa pagkakataong ito. Kahit na medyo nasugatan din siya at dapat makapagpahinga sandali, hindi na siya magiging ganoon kadaling harapin sa susunod na pagbabalik niya. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Siya ay nagkaroon ng kalamangan sa pagkakataong ito, at si Mavis ay nahulog sa bitag ng hindi man lang namalayan. Hindi ito magiging ganoon kadali sa susunod na pagkakataon, hindi na magkakaroon ng pagkakataong maghanda si Terence, lalo pa ang bitag sa kalaban. Sa totoo lang, okay lang ako dito. Wala akong planong manatili sa East Continent. Magiging okay lang ako hanggat babalik ako sa North Island.
Umiling si Terence at nag-alala, mas nag-aalala ako sa iyo, Tita Lane. Nasaktan mo si Mavis sa pagkakataong ito, at tiyak na hindi na niya hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Makakaalis lang si Terence, ngunit si Vanessa, bilang vice principal ng ipinagmamalaki ng Dawn School, ay halatang hindi iyon magagawa. Kahit na siya ay isang mid-mountain split, isang hakbang pa rin siya mula sa Mavis. Sa mapaghiganting personalidad ni Mavis, hindi niya ito pinakawalan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Sa lakas ko, hindi ko man siya kayang talunin, kaya ko pa ring protektahan ang sarili ko. Kung maglakas loob siyang pumunta sa teritoryo ng ipinagmamalaki ng umaga na akademya at gumawa ng gulo, ipapalaglag ko sa kanya ang isang layer ng balat niya kahit hindi ako mamatay. Iniisip niya ba talaga na ang ipinagmamalaki ng umaga na akademya ay madaling eyebully? Hindi sinasang-ayunan ni Vanessa. Nakahinga ng maluwag si Terence. Iniisip niyang hilingin kay Vanessa na pumunta sa North Island para humiga dahil matandang magkakilala sila ni Truett, ngunit dahil ginawang malinaw ni Vanessa ang kanyang paninindigan, wala siyang kailangang gawin. Kung tutuusin, isa siyang malaking shot. Kahit na ang lakas nito ay hindi kasing ganda ng sa kanya, sa personalidad ni Vanessa, hindi siya natatakot sa kanya. Marahil siya ang magiging motibasyon niya para umakyat sa susunod na antas. Okay, ang iyong healing truchi ay lubos na kapaki-pakinabang. Malapit na akong matapos sa maliit na pinsalang ito. Nagtaka si Vanessa sa kanyang dila habang sinenyasan niya si Terence na bawiin ang kanyang chi. Tumayo siya, hindi rin magaan ang mga sugat mo. Bilasan mo at pagalingin mo ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala sa akin. Nang hindi na hinintay ang tugon ni Terence, umalis si Vanessa sa silid, iniwan si Terence na mag-isa upang magpagaling. Hindi napigilan ni Terence na umiling na may kasamang ngiti. Itong Tia Lane ay talagang prangka, hindi man lang palpak. Siya ay mas direkta at mahusay kaysa sa maraming mga lalaki, ngunit ito ay maswerte na siya ay ganitong uri ng tao. Kung hindi, hindi siya makikinig sa mga utos ni Terence ng ganoon kadali. 4,963. Ito ay isang matapang na plano. Kung sino pa man, kailangan nilang magtagal. Kahit na pumayag silang tumulong sa huli, mawawala ang pagkakataon. Balik sa kwento, talagang puno ng panganib ang planong pangingisda ngayong gabi. Maging si Terence mismo ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Ang lakas ng nakatalagang kamag-anak ay lampas sa kanyang imahinasyon. Sa kabutihang palad, hindi masama ang kanyang kapalaran, at minamaliit siya ng kaaway. Kung hindi, hindi man lang niya magagawa ang unang hakbang ng pag-akit sa kaaway, maghintay pa hanggang sa wakas para kumilos si Yvonne. Mamatay na sana siya sa talim ng hangin ng nakatakdang kamag-anak bago pa man siya umabot sa ambush point. Kung hindi dahil kay Yvonne, siya at si Vanessa ay nagkaroon ng makitid na pagtakas mula sa Furious Guy. Malaki ang naitulong ni Yvonne. Hindi niya pinatay ang lalaki gaya ng inaasahan ni Terence, ngunit tinakot niya ito at nailigtas ang buhay nila ni Vanessa. Tatandaan ni Terence ang pabor na ito. Ano? Ininspeksyon ni Terence ang kanyang katawan habang pinapagaling niya ang kanyang sarili. Ang kanyang tambalang 8 spirit root ay mas matibay kaysa noong siya ay nakalusot pa lamang, at ang mga elemento ay nagsasama-sama ng higit na walang kamali-mali. Maging ang chi sa loob niya ay mas kalmado at hindi masyadong mapusok. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya kay Terence. Ayon sa kanyang nakaraang karanasan, ito ay malinaw na isang senyales na siya ay ganap na pinagsama ang kanyang Mystic Ascension Primary Stage. Gaano na ba katagal mula nang siya ay sumibak? Naisip niya na aabutin ng hindi bababa sa 3 buwan, o kahit kalahating taon. Ngunit pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ang resulta na ito ay hindi nakakagulat. Ang aktwal na pakikipaglaban ay ang pinakamahusay na paraan upang pagsamahin ang lakas ng isang tao, at pagbabalik tanaw sa kamakailang mga laban ni Terence. Isinasantabi ang parehong antas na mga mahihina tulad ni Feng Wei, ang misteryosong sama ng loob na espiritu, si Elena sa maagang yugto ng pagbubukas ng bundok, at si Feng Wei sa huling yugto. Bawat labanan ay napakalakas. Kakaiba naman kung hindi niya mako-consolidate ang kanyang lakas kahit sa mga ito. Habang si Terence ay tuwang-tuwa, si Mavis, na nasa likod ng multo na Golden Eagle, ay nasa isang kakila-kilabot na mood. Hindi lamang siya nabigo na patayin si Terence, ngunit nalinlang din siya nina Terence at Vanessa.
Isang espada sa kanyang dibdib at isang kidlat na paglilibing sa pinakamataas na lakas nito para sa isang late-stage na mountain split expert na tulad niya, ang ganitong uri ng pinsala ay hindi nakamamatay, ngunit hindi ito isang maliit na pinsala na maaaring gumaling sa loob ng 1 o 2 araw. Ang lalong nagpalungkot kay Mavis ay ang katotohanang si Terence ay nasa isla, ngunit siya ay nanunood lamang at hindi na muling umatake. Ang biglaang pagsulpot ni Yvonne ay nagbigay sa kanya ng malaking pagkabigla. Bagamat hindi siya pinigilan ni Yvonne, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya kung gagawin niya ito muli? Sa wakas ay naintindihan na ni Mavis. Sa kanyang lakas, ang pagpatay kay Terence ay magiging kasing dali ng pagbelang ng kanyang kamay, ngunit si Terence ay may master na tulad ni Vanessa na nagpoprotekta sa kanya. Hindi niya kayang crush siya ng buo. Kung maantala siya ng kaunti, tiyak na darating si Yvonne upang iligtas ang sitwasyon. Halos imposibleng patayin si Terence sa sitwasyong ito. Gayunpaman, hindi niya binalak na sumuko ng ganoon na lamang. Ayon sa mga chismis na ipinakalat ni Terence kay Randy, wala na siyang mahabang oras para kumilos. Pabayaan pa si Terence na makatakas pabalik sa North Island, hindi na siya makakagawa ng isa pang hakbang kahit na bumalik sila sa teritoryo ng Morningstar Academy. Ang 3 malalaking shot ng Morningstar Academy ay kasing lakas ni Vanessa, at ang Dean, si Davis, ay kasing lakas pa ni Mavis. Kung maglakas loob siyang patayin si Terence sa teritoryo ng Star Academy sa umaga, ang 3 malalaking putok ay hindi magiging kasing ingat ni Yvonne, siguradong lalabanan siya ng mga ito hanggang kamatayan. Baka mawalan pa ng buhay si Mavis, at ayaw niyang makipagsapalaran. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Mavis na narito pa rin ang pinakamagandang pagkakataon. Bago pa makapag-react si Yvonne, maaari niya itong patayin ng buong lakas, o kaya niyang tapusin ang puot na si Yvonne na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, biglang may naisip si Mavis. Agad siyang nagpasya at ginamit ang puwersa ng buhay ng Golden Eagle na may multo para mapabilis ang bilis nito. Mabilis na nawala ang lalaki at ang agila sa liwanag ng buwan. Sa Hall of the Morning Stars Academy's treasure ship, halos lahat ng tao sa barko ay nagtipon-tipon dahil sa malaking kaguluhan kanina. Bilang pinuno ng pangkat ng libation, abala si Randy sa pag-aayos ng mga tao para ayusin ang protective array. Kahit na ang protection na hanay ay nabasag ng 2 malalaking wind blades ni Mavis sa lugar, alinman sa pangunahing katawan ng treasured ship o ang protective array mismo ay hindi nakaranas ng maraming pinsala. Hanggat ito ay naayos at muling na-inject ng may sapat na espiritual na chi, ang protective array ay maaaring i-activate muli. Master, kumusta si Terence? Nang makita ni Remilyn at ng iba pa si Vanessa na lumabas, mabilis nila itong pinalibutan. Mukhang nasa mabuting kalagayan siya, kaya dapat ay maayos siya. Makakaasa kayo. Napangiti si Vanessa sa kanya. Ay, mabuti naman. Remilyn at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag. Tapos, kanina pa sila nagtanong tungkol sa laban. Natural na sinagot ni Vanessa ang lahat ng kanilang mga tanong. Bagaman ito ay ilang simpleng salita, ang mga impormasyong nahayag ay nagpatalsak pa rin sa lahat sa malamig na pawis at takot. Hindi nakakagulat na ayaw ni Terence na masangkot sila. Lahat sila ay nasa unang bahagi ng Mystic Ascension Realm, at mas malakas kaysa sa kanilang mga kapantay, ngunit hindi man lang sila naging cannon fodder sa harap ng isang halimaw na tulad ni Feng Ming. Maging si Terence ay nasa panganib, pabayaan ang iilan sa kanila. Habang nag-uusap sila, natapos na ang pagpapagaling ni Terence at nagpakita sa harap ng lahat, ganap na nakaka-relax. Hindi na kailangang sabihin, pinalibutan siya ng mga batang babae, na sinuri siya mula ulo hanggang paa at hinayaan lamang siya pagkatapos makumpirma na siya ay ganap na nakabawi. Sinabi ko sa iyo na ayos lang ako, ngunit hindi ka naniwala sa akin. Hindi alam ni Terence kung matatawa ba siya o maiiyak habang tinitingnan ang magulo niyang damit. Para siyang napahiya. Bigla siyang nakakita ng isang figure sa sulok ng bulwagan at naalala ang nangyari kanina. Miss Lillian, maginhawa ba para sa iyo na sumama sa akin sandali? Sa sandaling matapos siyang magsalita, hindi lang sina Vanessa at Remilyn, kundi maging ang iba pang mga disipulo sa Morning Star sa di kalayuan ay nagpakita ng kakaibang mga tingin, lahat sila ay pabalik-balik na nakatingin kina Terence at Lillian na may mapanukso at malabong mga mata.
Kung hindi dahil sa lakas at katayuan ni Terence, lahat ng uri ng chismis ay lumilipad sa paligid. Ako. Namula si Lillian nang mapansin niya ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat. Nag-alinlangan siya saglit bago ibinaba ang ulo at sinundan si Terence. Dumating ang dalawa sa silid ni Terence, at sa sandaling umupo si Terence, isinara ni Lillian ang pinto sa likod niya. Anong ginagawa mo? Hindi mapigilan ni Terence na matigilan. Master Linford, salamat sa Thunder Mystical Peel. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako matagumpay na makakausad sa Profound Stage. Baka patay na ako ngayon. Pasasalamat na sabi ni Lillian. 4,964. Oh, ito ay mula kay Rowell. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Binigyan siya ni Lillian ng matalim na tingin, alam niya na si Rowell ang kanyang mga tauhan ay hindi makakainom ng Thunder Mystical Peel, at ang maalamat na Mystic Class Alchemist na ito lamang ang makakapagbigay nito ng ganoon kadali. Hindi kayang magsinungaling sa kanya ni Terence. Iyon. Biglang namula si Lillian at ibinaba ang kanyang ulo, mahinang nagsabi, Master Linford, tinawag mo ba ako para bayaran ka? Ano? Halos mabulunan si Terence, ano ba ito? Mukha ba siyang pervert? Mali kaya ang hula niya? Natigilan si Lillian sa kanyang reaksyon. He muttered to himself, o ipokrito ba itong si Master Linford? Halatang maruruming ginagawa pero nagpapanggap pa rin siyang marangal. Kumunat ang noo ni Terence sa hitsura ng kanyang mukha. Tinuro niya ang upuan sa tapat niya at seryosong nagsalita, may gusto akong itanong sa'yo noon pa. Ano ang relasyon mo sa dalawang lalaking disipulong iyon? Isang lalaking disipulo. Saglit na nag-isip si Lillian at gulat na sinabi, ang ibig mong sabihin ay sina Ador at Asyong. Hindi ko alam kung ano ang kanilang mga pangalan, ngunit nakita ko na mayroon kang malapit na relasyon sa kanila, kaya tinanong ko. Mahinang sabi ni Terence. Minsan lang niya nakilala si Rowell, ngunit nakaramdam siya ng simpatiya sa lalaking labis na nagmamahal sa kanya. Ang mga aksyon ni Lillian bago ito ay masyadong nakakapanghina, at habang si Terence ay hindi gaanong nagalit tungkol dito, ito ay kanilang pribadong bagay, kung tutuusin siya ay nakaramdam pa rin ng sama para kay Rowell. Natahimik si Lillian at ibinaba ang kanyang ulo. Nakikita ni Terence na sinusubukan niyang kontrolin ang sarili, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang mga hikbi. Napuno ng lungkot at galit ang kapaligiran sa silid. Parang may iba pa dito. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang itinaas ni Lillian ang kanyang ulo at inabot upang panasan ang mga luha sa kanyang mukha. Mahinahon niyang sinabi na may determinasyon, Master Linford, kung nakikita mo si Rowell, mangyaring tulungan akong sabihin sa kanya na ako, si Lillian, ay patay na. Binitawan ko na siya. Patay ka na. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Terence habang seryosong sinabi, Lady Lillian, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng malinaw sa harap ko. Kung nahihirapan ka, makakaisip ka rin ng paraan para masolusyonan ito. O may ginawa ka ba talaga na nagpabeye kay Rowell? Baka may relasyon kayo sa likod niya. Ako. Nagdilim ang ekspresyon ni Lillian, at nabulunan siya ng mapupulang mga mata, talagang binaygo ko siya. Hindi na ako malinis. Hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Kung alam mong mangyayari ito, hindi mo na sana ginawa. Umiling si Terence, naaawa kay Rowell, kinailangan ng lalaki na gawin ang lahat ng kanyang makakaya para makakuha ng gininto ang tableta, kahit na humiling sa isang estranghero na tulad niya na dalhin ito. Hindi niya alam na si Lillian ay hindi na ang Lillian na kilala niya, at ang pagmamahal niya sa kanya ay naging walang kabuluhan. Ayoko. Tahimik na humikbi si Lillian, napagpasyahan ko na ibigay ang buhay ko kay Rowell. Kahit umabot ng 100 o 1,000 taon, lagi ko siyang hihintayin, hinding-hindi ako magsisisi. Kung ganoon, paano ka naging ganito? Kumunat ang noo ni Terence. Sa pamamagitan ng kanyang nakaraang pagganap, naniwala siya sa mga salita ni Lillian sa isang tiyak na lawak. Bukod sa iba pang bagay, kahit papaano ay may nararamdaman si Lillian para kay Rowell. Kung hindi niya hihilingin sa kanya na bigyan si Rowell ng mga medicinal pills noong sila ay nasa daan patungo sa pagiging big shot. Isang gininto ang tableta ng namumuong condensation at isang essence cultivating pill. Paano maibibigay ng isang normal na tao ang mga gamot na ito nang walang dahilan? Dahil ako ay
Nag-alinlangan si Lilian, ngunit huminga siya ng malalim at sinabi ang ikalawang kalahati ng pangungusap, na rape ako. Ano? Nagulat si Terence at hindi makapaniwalang tumingin kay Lilian. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong siya sa malalim na boses, sino ito? Tadashi Zing. Nakayuko ang ulo ni Lilian, ngunit kitang-kita ni Terence ang pag-igting ng kanyang mga ngipin nang sabihin niya ang pangalan ng puot ay nasa kanyang mga buto. Kung tutuusin, ito ang taong sumire sa kanyang magandang buhay at pinilit siya sa ganitong estado. Sino si Tadashi Zing? Tanong ni Terence na nakakunot ang noo. Isa siyang second-generation cultivator sa Academy. Anak siya ng number 2 alchemist ng Academy, si Dimitri Zing. Nakasama niya noon si Froilan at ang iba pa, kaya maituturing kaming nasa iisang grupo. Biglang naging mahinahon ang tono ni Lilian. Tulad ng isang bystander, inilalarawan niya ito gaya ng dati. Mula sa unang araw na dumating ako sa Morning Stars Academy, siya ang kanyang mga mata sa akin. Pagkatapos kong tanggihan siya ng 3 sunod-sunod na beses, nagalit siya dahil sa kahihiyan at nilagyan niya ako ng droga, pagkatapos ay gumawa siya ng masama. Walang sinabi si Terence, ngunit naramdaman niyang pamilyar ang pangalang Dimitri. Malamang ay hindi niya ito narinig o nakita noon, ngunit parang may kaugnayan ito sa isang taong nakausap niya. Wala akong background dito, walang bakang. Hindi ko alam kung paano lumaban pagkatapos ng insidente, at hindi ko alam kung paano maghiganti, kaya maaari ko lamang hanapin ang kamatayan. Gayunpaman, ilang beses akong nailigtas, at unti-unti akong naging manhid dito. Mahinahong sabi ni Lilian. Anong nangyari pagkatapos nun? Tanong ni Terence. Hehe, naging laruan niya ako pagkatapos. Ginamit ko ang katawan ko para ipagpalit ang cultivation resources sa kamay niya. Nakakatakot na ang estado ng pag-iisip ni Lilian sa oras na ito, at natatawa pa rin siya kapag pinag-uusapan ang ganitong uri ng bagay. Sinabi niya na may hindi mahuhulaan na ekspresyon, mamaya, pumunta si Tadashi sa Mystic Sea, at ako ay pinuntirya ng ilan pang pangalawang henerasyong magsasaka. Dahil hindi ako makatiis, mas mabuting sumuko na ako at gamitin ang aking kagandahan para harapin sila kapalit ng mga mapagkukunan ng pagtatanim. Natigilan si Terence. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin tungkol sa pagpili ni Lilian. Masyadong malamig na sabihing hindi niya mahal ang sarili niya, ngunit hindi niya masasabing tama ang ginawa niya. Nakita ni Lilian ang ekspresyon ni Terence at umiling na may mapait na ngiti, nasa ganitong estado pa rin ako. Walang ibang paraan para mabuhay. Ayokong mabuhay, pero may gusto akong gawin para Roel bago ako mamatay. Kahit na mag-ipon lang ng ilang pills para sa kanya at hilingin sa isang tao na dalhin ito sa kanya, maaari itong makabawi sa aking utang. Kung hindi, hindi ako mamamatay ng payapa. Dahil doon, muling natahimik si Lilian. Tiningnan ni Terence ang kanyang malungkot na mukha at bumaantong hininga. He didn't agree with her choice, pero hindi niya kasalanan kung bakit siya naging ganito. Sa isang lugar tulad ng East Province Academy kung saan nabiktima ng malalakas ang mahihina, mahirap mabuhay ng walang malakas na suporta at malakas na background. Kung ikukumpara, si Melissa, Minerva, at Remeline ay mas maswerte kaysa sa kanya. Hindi bababa sa mayroon silang isang malakas at protection na master. Parehong nangunguna sa 3 ang banal na Madre ni Stone at si Vanessa sa kani-kanilang academies. Sa kanilang proteksyon, kahit na ang pinakamakapangyarihang pangalawang henerasyong magsasaka ay hindi maglalakas loob na hawakan sila. Maging si Froilan, ang anak ng Morning Star City Lord, ay hindi nang ahas na hawakan si Melissa maliban kung handa siyang mamatay sa kamay ng banal na Madre ni Stone. 4,965. Hindi maiwasan ni Terence na matuwa sa isiping maswerte silang 3, o sino ang nakakaalam kung mauulit sa kanila ang trahedya na sinapit ni Lilian. Hindi ito imposible. Si Teresa at Milky sa Nakajima ay mga buhay na halimbawa. Matapos ang mahabang katahimikan, nagpakawala ng mahabang hininga si Terence, sige, alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Hindi mo ito masisisi. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Salamat, Master Linford. Bahagyang yumuko si Lilian, ngunit hindi gaanong nagbago ang kanyang ekspresyon.
Sa isang babaeng tulad niya, hindi mahalaga kung naiintindihan siya ni Terence o hindi siya naiintindihan. Simula noong araw na sumuko siya, hindi na niya inaalala ang kanyang reputasyon. Ngunit, umaasa ako na hindi ka na magpatuloy sa pagpapakawala sa sarili, kakausapin ko si Darwin Quaid, siya na ang magiging sandigan mo mula ngayon. At saka, kung magkakaroon ka ulit ng gulo, maaari kang pumunta kina Melissa at Minerva, hindi lang sila tatayo at manunood. Huminto muna si Terence bago nagpatuloy, nasa unang yugto ka na ng Mystic Ascension. Magiging isang bagong simula kapag pumunta ka sa Mystic Division. Magsumikap at huwag sumuko sa iyong sarili, maintindihan mo. Ito. Hindi maiwasan ni Lillian na tumingin kay Terence na may pagtataka. Naisip niya na biglang nagtanong si Terence tungkol sa kanya. Hindi niya akalain na ang mataas at makapangyarihang Master Linford na ito ay talagang magkukusa para tulungan siya. Hindi niya alam kung paano magre-react. Tungkol sa kung ano ang nangyari sa iyo, magkakaroon ako ng pagkakataon na ipahayag ang katotohanan kay Rowell. Hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon niya, ngunit hindi ako makikialam. Sabi ni Terence sabay buntong hininga. Ang isa ay isang taong nahuhumaling, habang ang isa ay isang mahirap na babae. Sa kanyang pananaw, natural siyang umaasa na magkakaroon ng magandang wakas ang dalawa, ngunit halatang hindi ito isang bagay na maaari niyang pakialaman. Mula noong sinaunang panahon, palaging pinahahalagahan ng mga lalaki ang reputasyon at integridad ng isang babae, lalo na sa isang sinaunang lipunan tulad ng Sky Class Island. Bagamat si Rowell ay infatuated, maaaring sumuko siya pagkatapos malaman kung ano ang nangyari kay Lillian. Salamat, Master Linford. Hindi ko makakalimutan ang iyong dakilang kabaitan. Tumayo si Lillian at yumuko kay Terence, ang kanyang mukha ay medyo galit kaysa dati, na may halong kaunting pagkabalisa at kaba. Nagsimulang kumikilos ang kanyang pusong patay na. Pero kahit na ganoon, wala siyang masyadong pag-asa sa hinaharap. Isa na siyang lantang bulaklak, at kontento na siyang gumawa ng isang bagay para sa taong mahal niya. Tungkol naman sa ibang bagay, she really didn't dare to ask for more. Kapag naipanganak na si Hope, tiyak na haantong ito sa mas malaking kabiguan, maging ng kawalan ng pag-asa. Ayaw na niyang mamatay muli. Hindi gaanong sinabi ni Terence ito ay isang sakit sa pag-iisip, at kailangan ito ng gamot para magamot ito. Tanging kapag nakita niya ito sa kanyang sarili ay talagang magiging maayos ang lahat. Alam kong gusto mong maghiganti. Magsumikap ka. Balang araw, maghihiganti ka gamit ang sarili mong mga kamay. Huminto si Terence at tumingin sa kanya. Yung Tadashi na sinasabi mo, kung gusto ko siyang durugin, ganoon lang kadaling ibalik ang kamay ko. Pero minsan lang kitang matutulungan, pero hindi kita matutulungan magpakailanman. Buhol siya sa puso mo, at ikaw lang ang makakalag sa kanya. Oo. Tahimik na tumango si Lillian. Sige, ikaw na ang baalang bumangon o patuloy na lumubog sa limot. Pwede ka nang bumalik. Sabi ni Terence. Tumingin si Lillian kay Terence ng malalim at tumango ng mariin bago lumabas ng kwarto. Pero bago pa man siya makahakbang ay pinalibutan na siya ng dalawang lalaking disipulo na may malabong relasyon sa kanya kanina. Sila ay sina Ador at Asyong, na kanyang nabanggit. Kahit na ang kanilang mga background ay hindi kasing lalim ng Froilan, maaari silang ituring na mga magsasaka ng pangalawang henerasyon. What's going on? Kailan pa siya nagkagusto sa'yo? Kinakabahang sabi ni Ador. Tama, hindi pa ba sapat na magkaroon siya ng mga nakamamanghang dilag tulad ni Melissa at Minerva? Don't tell me hahabulin ka niya, isang nahulog na bulaklak. Hindi ba siya masyadong pervert? Nagreklamo si Asyong sa mahinang boses. Naiinis na tumingin si Lillian sa dalawa. Naalala niya ang sinabi ni Terence at malamig na sinabi, huwag mo na akong hanapin sa hinaharap. Aayusin natin ang sarili nating negosyo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Parehong natigilan sina Ador at Asyong habang hindi makapaniwalang nakatingin sa babae. Si Lillian ay dating napaka-masunurin sa harap nila. Hanggat sila ay sumang-ayon na bigyan siya ng mga mapagkukunan ng pagtatanim, gagawin niya ang anumang hilingin sa kanya na gawin.
Magagawa niya ang anumang gusto niya, ngunit bakit niya tinalikuran si Terence pagkatapos niyang tawagan siya ng isang beses? Anong kalokohan ang sinasabi mo, you little b***h? Ayaw mo na ng cultivation resources. O gusto mong igang-rape ka namin? Agad na nagbanta si Ador. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa amin dahil lang nasa maagang yugto ka ng Mystic Ascension Realm. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa lakas mo, tatapakan ka lang namin sa Umaga Star Academy, maliban na lang kung makakahanap ka ng makapangyarihang backer. Malamig na ngumuso si Asyong na may masamang ekspresyon. Sa pagsusulit na ito, ang dalawang ito ay kapareho ng karamihan sa iba pang mga alagad ng Morning Star, hindi nila nagawang makalusot sa Mystic Ascension Realm. Maliban sa kanilang kawalan ng lakas, ito rin ang malas nilang makilala ang freak na si Terence. Kaya, natural na mas mababa ang dalawa kay Lilian, na nasa maagang yugto pa lamang ng Mystic Ascension Realm. Maaari lamang nilang gamitin ang kanilang background para takutin siya. Mula ngayon, hindi ko hahayaang hawakan ninyo ang isang daliri ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, you can try. Malamig na tiningnan ni Lilian ang dalawa at tumalikod para umalis. Tumingin sina Ador at Asyong sa likod ni Lilian na may hindi magandang tingnan. Hindi sila nang ahas na gumalaw dahil ngayon lang talaga sila nakaramdam ng hindi pa nagagawang bagay mula kay Lilian. Ito ay isang mamamatay tao na aura. Kung ito ay iba pang mga alagad ng Morning Star, kahit na mayroon silang lakas, maaaring hindi talaga sila maglakas loob na salakayin silang dalawa, ngunit iba si Lilian. Siya ay isang babaeng may patay na puso, at magagawa niya ang anumang bagay nang walang takot. Dati, handa siyang isuko ang sarili, pero ngayong may intensyon na siyang lumaban, natural siyang magiging walang prinsipyo. Paano ngang isang babaeng tulad niya ay hindi maglakas loob na pumatay? Kasuklam-suklam. Ang munting hasi na ito ay nagre-rebel laban sa langit. Sa pagkakataong ito, sa pagbabalik natin, kailangan natin siyang pahirapan. Hindi ba't siya ay isang maagang yugto ng malalim na kaharian ng Ascension? Ano ang napakahusay sa kanya? Mabangis na dumura si Asyong, lumingon kay Ador at sinabing, sa ating background, madaling makahanap ng ilang martial arts masters sa Umaga Star City. Ador, gusto mo bang gawin ito? Ayoko. Mariing umiling si Ador. Bakit? Naalala ko na medyo matapang ka, pero kailan ka naging duwag? Natatakot ka pa nga sa isang B***h sa early stage ng Mysterious Ascension Realm. Takang tanong ni Asyong. Matapang ako, ngunit hindi ako tanga. Sumulyap si Ador sa kanya at ngumisi. Hindi na kailangang matakot sa isang Lilian lamang, ngunit kasama na niya si Terence ngayon. Natatakot ka ba? Og. Nabulunan si Asyong. Sino si Terence? Siya ang Panginoon ni Darwin, isang halimaw na makakalaban sa pagbubukas ng entablado ng bundok sa unang yugto ng mahiwagang pag-akyat. Paanong hindi siya matatakot sa ganoong pag-iral na lumalaban sa langit? 4,966. Maaaring sabihin ng isa na wala man lang siyang karapatang magsalita sa harap ni Terence, isang tingin mula sa kanya at patay na siya. Hindi na kinailangan pa ni Terence na gawin ito mismo, kunin na sana siya ng kanyang ama para humingi ng tawad. Hindi ko akalain na ang isang big shot na tulad ni Terence ay magiging interesado sa isang ginamit na sapatos, hindi ba? Kumunat ang noo ni Asyong. Ang pagkakaiba ni Terence at Lilian ay parang langit at lupa, at hindi nagkukulang si Terence ng mga babae sa kanyang tabi. Melissa, Minerva, at maging si Remilyn mula sa paaralan ng Morning Pride, sino sa kanila ang hindi mas mahusay kaysa kay Lilian? Paano sila naging dalawa? I don't think so. But as you can see, he just called that hussy into his room. Who knows if he's suddenly going to try something new? Walang magawang sabi ni Ador. Ito. Natakot si Asyong. Kung hahayaan nilang mapalapit si Lilian kay Terence, kahit isang beses lang, hindi na nila siya muling magugulo. Kung gagawin nilang hindi masaya si Terence, hindi nila malalaman kung paano sila namatay. Gayunpaman, matagal na silang nakasama ni Lilian, at ayaw nilang bitawan siya ng ganoon lang. To be honest, medyo nabighani sila sa kanya. Sa bagay, first class beauty siya.
Kahit na hindi niya may kumpara kay Melissa, hindi siya masyadong malayo. Sa buong Morningstar Academy, kakaunti ang mga dilag na may kukumpara sa kanya. Maghintay tayo at tingnan, sa palagay ko ay hindi masyadong magtatagal si Terrence sa ating paaralan. Kapag wala na siya, hindi na makakatakas si Lillian. Sabi ni Ador sa malalim na boses. Oo, iyon lang ang tanging paraan sa ngayon. Tumanggaw si Asyong bilang pagsang-ayon. Walang nakakaalam sa kanilang pag-uusap, at kahit na marinig ito ni Terrence, wala siyang pakialam. Sa proteksyon ni Darwin, at sa tulong ni Melissa at Minerva, kung hindi pa rin sila maalis ni Lillian, nangangahulugan ito na siya ay masyadong mahina. Kahit si Terrence ay hindi siya kayang tulungan sa lahat ng oras, kaya kailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Kinaumagahan, ang treasured ship ng Morningstar Academy ay abala sa aktibidad. Si Randy ay nag-iimpake kasama ang isang grupo ng mga alagad ng Morningstar, na handang tumulak kaagad. Bagamat sinabihan siya ni Terrence na ipagkalat ang balita na babalik siya sa Morningstar Academy ng mas maaga upang akitin ang kaaway, hindi niya maibabalik ang kanyang salita. Dahil kumalat na ang salita, kailangan niyang seryosohin ito. At saka, hindi gumana ang kanyang plano kagabi, at mabuti na lang para kay Terrence na makabalik sa Morningstar Academy ilang araw na ang nakalipas. Hindi niya kailangang manatili dito sa takot. Ang treasured ship ay hindi makapaglayag sa isang dagandong lamang. Ang iba't ibang paghahanda na kailangang gawin ay napaka-komplikado, lalo na't ang proteksyon na hanay ay katatapos pa lamang ayusin at kailangan ng ilang oras upang subukan. Kung pumunta sila sa dagat at nalaman na nabigo ang protective array, ito ay isang malaking problema. Si Terrence ay nakikipag-chat kay Melissa at ang mga babae sa deck habang ginagawa nila ang huling paghahanda. Si Ethan mismo ang sumakay sa barko at ikinulong ang kanyang mga kamay. Master Linford, ang Earth Stabilizing Pill na ginawa mo ay talagang mabisa. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Oh! Muli siyang pinalaki ni Terrence at nalaman niyang mas maganda ang kutis ni Ethan kaysa dati. Wala na siyang pakiramdam na kulang sa dugo. Tila pagkatapos uminom ng Earth Strength Eneng Pill kagabi ay tuluyan ng gumaling ang kanyang mga sugat. Hindi lamang iyon, ngunit ang aura ni Ethan ay tila handa ng gumalaw, na isang palatandaan na siya ay may matibay na pundasyon at hindi malayo sa isang pambihirang tagumpay. Kung wala siyang ganoong matibay na pundasyon, hindi sana sinubukan ni Ethan na makapasok sa tuktok ng huling yugto ng paglikha ng lupa noong nakaraang pagkakataon. Ngayong napawi na ng Earth Stabilizing Pill ang kanyang mga dating sugat at lubos na nagpatatag ang kanyang lakas, maaari siyang gumawa ng karagdagang pag-unlad sa lalong madaling panahon. Hehe, kailangan ko talagang batiin si President Fuller. Mas lalo ka pang nag-improve. This is worthy of celebration. Nakangiting sabi ni Terrence. It's all thanks to Master Linford. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko maaalis ang ganito kalaking problema. Si Master Linford talaga ang nakatadhana kong benefactor. Tumawa si Ethan. President Fuller, masyado kang mabait. Mahinang sabi ni Terrence. You're not being serious at all. Hiyang-hiya talaga ako. Sobrang laki ng naitulong ni Master Linford sa akin pero wala akong maibigay na kapalit sa kanya. Nahihiya talaga ako sa iniisip ko lang. Pilit na ngumiti si Ethan. Sa Mystic Division C, ang paghingi sa isang Mystic class na unang antas na tumulong sa pagpino ay isang malaking presyo. Ang presyo ay hindi masusukat sa espiritual na jade. Kadalasan, maaari lamang itong mabayaran sa pamamagitan ng pakikipagpalitan o paggawa ng isang bagay para sa kabilang partido. Hindi niya binigyan si Terrence ng kaukulang kayamanan o gumawa ng anuman para kay Terrence, na labag sa mga patakaran. Masyado kang mabait. Kung ikukumpara sa pill refining, mas marami ang naitulong sa akin ni President Fuller. Tatandaan ko silang lahat at hindi ako mangangahas na kalimutan sila. Seryosong sabi ni Terrence. Ito ay hindi isang magalang na pananalita. Hindi lamang siya tinulungan ni Ethan na sugpuin ang krimen ng pagdudulot ng kaguluhan sa teritoryo ng alyansa, ngunit hinarang din niya ang pagbabalik ng mga taong may masamang hangarin sa piging kahapon. Bilang karagdagan, nangako rin siya na i-matchmake ang Morningstar at Morning Pride Academies. Ang lahat ng mga bagay na ito na pinagsama-sama ay sapat na para makabawi sa presyo ng One Earth Strength Eneng Pill.
Maliit na bagay lang. Paano ito maikukumpara sa isang major event tulad ng pill refining? Master Linford, huwag mo akong idamay. Nagkunwaring nahihiya si Yvonne, ngunit sa totoo ay lihim siyang masaya. Kahit na ang mga ito ay lahat ng maliliit na bagay na ginawa niya sa pagdaan, ngunit ang bawat isa sa kanila ay binibilang bilang isang pabor, at kapag pinagsama-sama, ito ay hindi gaanong magaan. Ang mapaalalahanan siya ni Terence ay isa ng pakinabang sa sarili nito. Hehe, ito ay isang maliit na bagay sa mata ni President Fuller, ngunit sa akin, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. President Fuller, huwag masyadong magpakumbaba. Nakangiting sabi ni Terence. Hindi naman sa ako ay nagpapakumbaba, ngunit si Master Linford ay masyadong magalang. Desidido si Yvonne na mapunta sa mabuting panig ni Terence. Ibinaba niya ang kanyang ugali at napakasinsero. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay hindi isang normal na Mystic First Level Refiner, nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa Mystic Second Level. Marami siyang suporta sa hinaharap. Sige, huwag na tayong maging magalang. Masyadong malayo. Pakiramdam ko ay nataman ko na si President Fuller sa unang tingin. Paano kung pantay-pantay ang pakikitungo natin sa isa't isa at magkaibigan sa hinaharap? Ano sa palagay mo, Presidente Fuller? Iminungkahi ni Terence. Sige, ang mga salita ni Master Linford ang gusto ko. Ang magkaroon ng kaibigang tulad mo ang pinakadakilang karangalan ko. Tuwang-tuwa si Yvonne. President Fuller, nagkakamali ka. Sinabi ko lang na magkaibigan tayo, pero ang galang mo na naman. Humalaklak si Terence habang umiiling, nagkukunwaring galit. Ang mga kaibigan ay dapat magsalita ng kanilang isipan. President Fuller, kung patuloy kang magiging ganito, hindi kita mapapantayan bilang isang kaibigan. Buntong hininga, kasalanan ko ang lahat. Master Linford, mangyaring huwag mo itong isapuso. Magbabago ako sa hinaharap, okay. Mabilis nang umiti si Yvonne at sinubukang iligtas ang sitwasyon. 4,967. Mas ganon. Dahil magkaibigan tayong lahat, hindi na lang natin siya pwedeng tawaging Master Linford. Sa hinaharap, Chairman Fuller, tawagin mo na lang siya sa buong pangalan niya. Kung hindi, you can just call him Little Brother. Nakangiting sabi ni Terence. Sige, I'll call you Lil Bro Linford then. But if that's the case, you don't have to call me President Fuller. Since we're of the same generation, you can call me Big Brother Fuller. How about that? Agad na sabi ni Yvonne. Ikaw ang kuya. Tumawa si Terence. Sinisikap ng dalawa na maging malapit sa isa't isa, na tinatawag ang isa't isa na magkapatid sa ilang pangungusap. Si Yvonne ay maraming beses na mas matanda kay Terence, ngunit napanatili niya ang hitsura ng isang binata. Mukha ngang magkapatid ang dalawa ng magkatabi. Sa wakas ay huminto si Yvonne sa pagtatago at direktang sinabi, Lil Bro Linford, may gusto akong itanong sa iyo kagabi, ngunit natakot ako na ito ay masyadong biglaan. Dahil magkaibigan na tayo ngayon, magiging frank na lang ako, gaano ka Katie walang makapasok sa Mystic Second Level? Hindi ko masasabing sigurado. Bagamat medyo sigurado ako tungkol dito, walang makakatiyak hanggat hindi ito matagumpay. Hindi ba, Kuya Fuller? Bahagyang ngumiti si Terence. Totoo yan, paulit-ulit na tumango si Yvonne, tuwang-tuwa sa pagtitiwala ni Terence. 7-8 sa 10, hindi ba't napaka-confident ni Terence? Kung ibang tao ang nagyayabang ng ganito, kinukutya ito ni Yvonne, ngunit iba si Terence. Napatunayan na ng Earth Strengthening Pill na kanyang ininom ang kanyang kakayahan, hindi pa banggitin na siya ang huling disipulo ni Zhang Liju, ang Diyos ng Alchemy. Ang pag-abot sa ikalawang antas ng Mystic ay sandali lamang walang dapat ikagulat. Sa sinasabi mo, Kuya Fuller, kailangan mo ba ng Mystic Second Level Pill? Tanong ni Terence. Tama. Sa totoo lang, pagkatapos uminom ng iyong Earth Stabilizing Pill, nakabawi na ako sa aking peak. Isang hakbang na lang ang layo ko sa peak ng huling yugto ng paglikha ng lupa. Pagkatapos nito, ako ay nasa malaking bilog ng paglikha ng lupa. Inamin ni Yvonne.
Iyan ay isang magandang bagay. Kapag natapos mo na ang yugto ng paghahati ng lupa, si Kuya Fuller ay maaaring magsimulang makapasok sa yugto ng paghahati ng dagat. Hindi napigilan ni Terence ang bahagyang pagkasabik habang nagsasalita. Nangangahulugan ang pag-abot sa dagat-shattering realm na hindi siya malayo sa 5 poison dragon o sa higanting electric eel na nakita niya noon. Sa kasamaang palad, si Terence mismo ay nasa maagang yugto pa lamang ng mahiwagang lupain ng Ascension. Malayo-layo pa siya mula sa kabundukan-bundok na kaharian, pabayaan na ang dagat-basag-dagat na kaharian. Tama. Totoo iyon. Gayunpaman, napakahirap na makalusot sa splitting stage sa pamamagitan ng pag-asa sa sariling lakas. Kailangan pa rin ng tulong ng medicinal pills. Bahagyang kumunat ang noo ni Yvonne. Anong pill? Sa pagkakaalam ko, pagkatapos maabot ang nascent soul stage, hindi na magagamit ang medicinal pill para makalusot sa isang malaking kaharian, di ba? Nagtataka na tanong ni Terence. Oo, ang pill na sinasabi ko ay tinatawag na accept-si pill. Hindi ito ginagamit para makalusot sa mga hadlang. It's actually auxiliary pill lang, katulad ng Thunder Profound pill. Nakita ni Yvonne na hindi masyadong naintindihan ni Terence at ipinaliwanag niya, kapag sinubukan mong makapasok sa mahiwagang yugto ng Ascension, kailangan mong gamitin ang Thunder Profound pill upang labanan ang Thunder Tribulation, ngunit hindi kinakailangan na gumamit ng Thunder Profound pill. Kung ikaw ay sapat na malakas, maaari kang umasa sa iyong sariling lakas upang mapaglabanan ito. Ang parehong logic na pagtanggap ay hindi kinakailangan para dito. Ang pambihirang tagumpay, iyon lang. Namulat si Terence ang ibig sabihin nito na ang tableta mismo ay hindi magagamit para makalusot sa kaharian ng dagat, at ang buong proseso ay nakadepende pa rin sa lakas ng isang tao. Ang tableta ay tulad ng Thunder Mystic na tableta, na nagbibigay ng mas magandang kapaligiran para sa pagpasok. Kung iyon ang kaso, maaaring may mga makalangit na kapigatian tulad ng mga kidlat na kapigatian kapag ang isa ay dumaan sa yugto ng paghahati ng dagat. Tanong ni Terence. Hindi iyon ang kaso. Sapat na ang isang kidlat na kapigatian. Paano ito darating sa bawat oras? Kung hindi, hindi ba magiging abala ang langit? Tumawa si Yvonne at nagpaliwanag, ang pagtanggap ng sipil ay hindi ginagamit upang labanan ang anumang banal na parusa. Ito ay isang mahimalang elixir na ginamit upang baguhin ang ating pisikal na katawan. Maaari nitong baguhin ang ating dantian sa isang mas malawak na dagat ng elixir. Ang elixir C na ito ay ang unang hakbang upang makapasok sa kaharian ng dagat. Kaya ganyan. Saka kailangan bang inumin ng pill C na ito ang all-in C pill para mabuo? Tanong ulit ni Terence. Ang Moldite ay nasa pag-iisa sa mga araw na ito, at wala siyang mapagtatanong ng ganitong uri ng tanong. Maaari lamang niyang susundan si Yvonne. That's not necessarily the case. In fact, kahit hindi tayo gumamit ng Henepil, we can still transform it bit by bit with our own strength. It's just that this process is very hard and long. If you lack talent and perseverance, it's basically very hard to succeed. Kahit may mga tao na magpumilit at magtatagumpay sa huli, nakakaligtaan nila ang kanilang mga buhay sa susunod na antas dahil hindi sila makakapag-advance. Ngunit ang paggamit ng Henepil ay makapagliligtas sa kanila sa mahabang prosesong ito. Mitiigang sinagot ni Yvonne ang bawat tanong niya. Salamat, Kuya Fuller, sa pagpapaliwanag. I'm sure this welcoming C pill is a mystic second level pill, right? Hulaan ni Terence. Tama, hindi mo mabibili ang tableta na ito sa buong rehiyon ng Golden Sea. Kailangan mong ihanda ang mga sangkap at hilingin sa isang tao na gumawa nito para sa iyo, ngunit napakahirap na makahanap ng isang Mystic Second Level Refiner. Kahit na sa Mystic Sea region, ito ay napakabihirang, lalo na sa rehiyon ng Golden Sea. Kaya't maaari ko lamang ilagay ang aking pag-asa sa iyo. Sa buong dagat ng Golden Division, mayroon lamang isang Mystic First Level Refiner, at siya ay binugbog ng kalahati hanggang mamatay ni Terence. Walang mahanap si Yvonne na tutulong sa kanya. Hindi imposibleng pumunta sa Mystic Division C, ngunit hindi niya alam ang isang Mystic Second Level Refiner.
Bakit niya siya tutulungan? At kaya, si Terence, na malapit nang makapasok sa Mystic Class Level 2, ang tanging pag-asa niya. Ito ang dahilan kung bakit siya naging magalang kay Terence. Kung hindi, bilang isang Grand Late Stage Earth Creation Master, hindi niya ibababa ang kanyang saloobin kay Terence kahit na kailangan niya maging magalang sa kanya. Kahit papaano, hindi niya tatawaging nakababatang kapatid si Terence. Dahil napakataas ng tingin ni Kuya Fuller sa akin, hindi kita mabibigo. Kapag nakapasok ako sa Mystic Second Level balang araw, maaasahan mo ako sa iyong pagtanggap ng sipil. Nangako si Terence. Naniniwala siya na sa kondisyon ng Shenlong Cauldron, hindi magiging mahirap ang pagtanggap ng sipil. Una, ito ang magiging solidifying earth peel, pagkatapos ay ang welcoming ng sipil. Sa ganitong paraan, tiyak na mas pahalagahan siya ni Yifan. Sa panahong iyon, maaaring narating na ni Yifan ang yugto ng pagkawasak ng dagat. Isa siyang sobrang katulong, kaya paano siya pakakawala ni Terence? Good. Lil Bro Linford is indeed a person who values friendship. Ang swerte ko na magkaroon ng kaibigang tulad mo. Tuwang-tuwa si Yifan. Seryoso niyang sinabi, hindi ako marunong mangako, ngunit gagawa ako ng exception ngayon. Mula ngayon, sino mang maglakas loob na saktan si Kuya Linford ay magiging kaaway ko. 4,968. Salamat, Kuya Fuller. Tuwang-tuwa din si Terence. Kung nakuha niya ang pangako ni Yifan kagabi, hindi na niya kailangang mag-set up ng Evergods, at hindi na sayang ang lahat ng pagsisikap niya. Hanggat handang tumulong si Yifan, kahit 10 Evergods ay hindi sapat para patayin siya. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ito ay posible lamang pagkatapos na inumin ni Yifan ang Earth Stabilizing Pill. Ito rin ay likas ng tao. Haha, lagi akong nagsisisi na hindi kita nakilala simula noong una tayong magkita. Ngayon, lumalakas at lumalakas ang pakiramdam na ito. Halika, 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 uminom tayo para mag-celebrate. Magiging paraan din ito para mapaalis ka, Kuya Linford. Iminungkahi ni Yifan. Sige, kukuha ako ng mag-aayos. Agad na tinawagan ni Terence si Randy. Hindi pa sila nakakapaglayag, kaya nagpa siya siyang hampasin habang mainit ang bakal at lumapit kay Yifan. Pagkatapos ng lahat, siya ay magiging isang makapangyarihang katulong sa hinaharap. Gayunpaman, bago dumating ang pagkain at alak, may biglang ingay sa labas ng barko. Muling dumating ang pamilyar na huni ng hangin kagabi. Parehong nagulat sina Terence at Yifan. Hindi kaya narito muli ang pagbabalik ng buhay. Brat na may apelyidong Linford, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Isang mabangis na boses ang umalangaw-ngaw sa labas ng barko. Talagang iyon ang pagbabalik ng buhay. Hindi na nagulat si Terence nang marinig niya ang boses. Nag-aalala lang siya na hindi umalis ang lalaking ito. Hindi niya inaasahan na lalapit siya sa kanya ngayon. Nagkataon, kasasabi pa lang ni Yifan ng mga masasakit na salita. Ang taong ito ay handang tumalon at subukan si Yifan. Lumabas tayo at tingnan. Nagdilim ang mukha ni Yifan, at agad siyang nagtungo palabas ng cabin. May isang napakalaking multo na Golden Eagle sa hangin kasama si Maeve sa likod nito. Gayunpaman, may kasama siyang ibang tao. Isa siyang middle-aged na lalaki na may mahabang buhok at may itim na balbas. Si Terence, Vanessa, at ang iba pa ay nabigla. Si Maeve ay isa ng mahirap pakitunguhan, ngunit ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa tabi niya ay mas malakas kaysa sa kanya. Hindi siya mukhang isang pambungad na Mountain Master, ngunit isang Earth-splitting Master tulad ni Yifan. Stefan. Ang mga mata ni Yifan ay kumaibot din, at inihayag niya ang pangalan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hehe. Maraming taon na ang nakalipas. Kumusta ka na, President Fuller? Puno ng pangungutya at pagmamataas ang mukha ni Stefan. Tila may mga naging alitan silang dalawa, o hindi man lang sila magkaibigan na tinahak ang parehong landas. Anong ginagawa mo dito imbes na manatili sa dagat ng Mystic Division? Ito ang teritoryo ng Yellow Class Academy Alliance. Ayon sa mga patakaran, kailangan mong ipaalam sa amin bago ka dumating.
Hindi ba't masyadong magulo ang pagpasok ng ganito? Sabi ni Yvonne sa malalim na boses. Napakaraming taon na ang lumipas, ngunit si Pangulong Fuller ay hindi pa rin nakakaramdam ng pakiramdam gaya ng dati. Para sa mga taong katulad natin, ano ang silbi ng mga patakarang ito? Kinagat ni Stephen ang kanyang mga labi at ngumiti ng hindi sumasang-ayon. Tapos, sabi niya, nandito ako para humingi ng hustisya para sa kapatid kong si Mavis. Nabalitaan ko na ang kanyang asawa at anak ay binugbog ng kalahati hanggang mamatay. Hindi ba dapat kang gumawa ng isang bagay bilang pangulo ng alyansa? Naunawaan ni Terence at ng iba pa ang lalaking ito ay kapatid ni Chiang Ming-sheng, kung tutuusin. Hinahanap lang niya ang kanyang mga magulang matapos makuha ang maikling dulo ng stick. Gaya ng inaasahan, ang mga nahuling eksperto sa pagbubukas ng kabundukan ay tao rin pareho ang kanilang naisip gaya ng mga normal na tao. Ito ang sarili nilang pribadong laban at nilinaw nila. Ang Alliance of Academies ay hindi kailangang makialam at hindi. Maaari lang nilang sisihin ang sarili nila sa sarili nilang kawalan ng lakas. Sino ang masisisi nila? Malamig na umungol si Yvonne ng walang awa. Hiningi niya ito. Ito ba ang ibig mong sabihin? Pero bakit hindi ako makapaniwala? Kayang talunin ng isang early stage profound ang isang early stage mountain split cultivator. Hindi ko pa ito narinig sa Mystic Division Sea area. Hindi kaya mas makapangyarihan ang maliit na lugar na ito kaysa sa Mystic Division Sea area. Pinaghihinalaan ko talaga na ikaw, Yvonne, ang nasa likod nito. Ngumisi si Stephen. Oh, really? Mukhang hindi ka nandito para humingi ng hustisya para sa isang tao, kundi para manggulo. Pero curious ako natalo ka sa akin noong nag-compete tayo sa posisyon ng presidente sa Mystic Division C, so saan mo nakuha ang kumpiyansa para manggulo sa teritoryo ko? Nakalusot ka na naman ba? Malamig na tiningnan ni Yvonne si Stephen. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Stephen. Natalo siya kay Yvonne sa harap ng lahat sa Mystic Division C. Ito ay isang kahihiyan ng kanyang buhay, at isang peklat na hindi mabuksan ng sinuman. Huwag kang magsasabi ng mga katangahang parang natalo ka sa iba. Kung hindi kita minamaliit, hindi ka sana naging president ng Yellow Class Academy Alliance. Nagpout si Stephen at sinabing may pang-aalipusta. Kung ganoon, ang Fuller na ito ay kailangang magpasalamat sa inyong kamahalan sa pagpapakita ng awa noon. Puno ng panunuya ang mukha ni Yvonne. Lalong naging hindi magandang tingnan ang mukha ni Stephen. Maging ito ay background o lakas, palagi niyang nararamdaman na siya ay mas mahusay kaysa kay Yvonne. Noon, kapag ikinukumpara ng iba silang dalawa, hinamak pa niya ito at sinabi pa sa lugar na walang kapare sa kanya si Yvonne. Sa huli, nalaman niya na wala siyang kalaban-laban kay Yvonne pagkatapos ng laban. Nakaramdam pa rin siya ng labis na kahihiyan sa mapanuksong mga mata ng karamihan sa oras na iyon, at naalala pa niya ito. Pagkatapos mong maging presidente ng alyansa, hindi nag-improve ang lakas mo, pero mas naging matalas ang bibig mo. Congratulations! Ngumisi si Stephen at sinabing, tiyak na magkakaroon ako ng batang Linford ngayon. President Fuller, kung wala ka sa likod nito, hindi mo sana ako pipigilan, di ba? Kung tutuusin, ayon sa sinabi mo, ito ay isang pribadong bagay sa pagitan natin, hindi ba? Pribadong bagay man o hindi, hindi ito nakasalalay sa iyo. Bahala na ang kapatid kong si Linford. Hanggat hindi siya pumayag, bahagi siya ng Alliance of Our Schools. I can guarantee na hindi mo siya mahawakan. Mahinang sabi ni Yvonne. Kuya Linford. Ikaw, Yvonne, ay isang late-stage earth-splitting expert, at gayon pa man ay kausap mo ang batang ito bilang iyong kapantay. Hindi ka ba nahihiya? Tumawa ng malakas si Stephen. Nang makita ang hindi kumikibo na ekspresyon ni Yvonne, malamig niyang sinabi, so sinasabi mo na pinoprotektahan mo siya. Hindi masama. Walang pag-aalinlangan na tumango si Yvonne. Kahit na wala siyang sama ng loob kay Stephen, hindi niya hahayaang mahulog si Terence sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, si Terence ang kanyang pinakamalaking pag-asa para makalusot sa kaharian ng dagat. Kung ganoon wala nang masasabi pa. Ayokong samantalahin ka, pero pinilit mo akong gawin ito.
Tumawa si Stefan. Pagkatapos, isang napakalaking pressure ang biglang bumagsak mula sa langit at lumubog ang malaking Morningstar treasured ship. Idiniin ito ng walang katulad na malakas na presyon, at ang orihinal na kalmadong dagat ay naging magulo. Kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Nagdilim ang mukha ni Yvonne, at nawala ang malakas na presyon sa barkong Morningstar. Tumalon siya at sinabing, kung gusto mong lumaban, lumaban ka sa labas. Kung hindi, kung sisirain mo ang branch ng alliance ko, hindi mo kakayanin ang galit ng Mysterious Class Academy Alliance. 4,969. Sige, lilinisin ko ang dati kong kahihiyan ngayon. Hahayaan kitang tingnang mabuti ang mga pamamaraan ko, Stefan. Agad namang tumawa si Stefan at hinabol siya. Pareho silang mahusay na eksperto sa huling yugto ng paglikha ng lupa. Kapag naging seryoso sila, tiyak na sisira sa mundo ang kanilang kapangyarihan. Hindi banggitin ang pantalan sa ilalim ng kanilang mga paa, kahit na ang buong Thunderclap Plain Island ay maaapektuhan. Walang sino man ang makatiis sa mga kahihinatnan. Kaya naman, sa malawak na dagat lamang sila makakalaban. Doon lamang nila maipapakita ang kanilang lakas sa nilalaman ng kanilang puso ng walang anumang pag-aalinlangan. Mabilis na nawala sa paningin ang dalawa, naiwan na lamang sina Mavis at Terence. Townhead Chang, nakamove na silang dalawa. Hindi ba dapat may laban na naman tayo? Hindi naman tayo nag-enjoy kagabi, di ba? Sabi ni Terence habang nakatingala kay Mavis. Hindi mo kailangang mabalisa kapag namatay ka. Hindi natinag ang mukha ni Mavis, gusto niyang patayin si Terence sa ngayon, ngunit hindi ngayon. Hindi siya makakain ng mainit na tokwa sa pagmamadali. Pagkatapos ng lahat, ang insidente dito ay malapit ng kumalat, at ang mga masters ng mga bantay ng alyansa ay malapit ng dumating. Kung si Vanessa, isang mid-stage mountain split master, ay idinagdag sa mix, wala siyang kahit katiting na pagkakataong manalo. Baka hindi na rin siya makatakas. Hehe, kahit ang mayabang at despot ikong Zinlord na si Chang ay may mga pagkakataong natatakot siya. Baka natatakot ka na hindi matalo ng kapatid mong angkan si President Fuller, kaya natatakot ka na bumalik siya para ayusin ang score sa iyo. Bahagyang ngumiti si Terence. Huwag mong masyadong ipagmalaki ang iyong sarili, anak. Dahil partikular na hiniling ko ang aking kapatid sa pamilya na pumunta rito, dapat magkaroon siya ng kumpiyansa na harapin si Yvonne. Kapag natalo si Yvonne, ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay. Kung ako sa iyo, hindi ako mag-aaksaya ng aking hininga sa pagsisikap na maging matapang. Sa halip, agad kong iisipin kung paano makiusap para sa awa. Ang sabi ni Johnny. Sa mga sinasabi mo, parang malaki ang tiwala mo sa clan mong kapatid, pero sa sinabi nilang dalawa kanina lang, paano siya natalo kay President Fuller noon? Mahinang sabi ni Terence. Noon iyon at ngayon. Isang beses natalo ang kapatid ko, pero hindi ibig sabihin na matatalo na naman siya. Tumingin si Mavis sa grupo ni Terence at mayabang na sinabi, hindi nyo pa alam, pero si Yvonne at ang kapatid ko ay parehong master sa huling yugto ng Earth Opening Realm. Ngunit sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo si Yvonne dahil nasugatan siya. Paano mo nalaman? Tiningnan siya ni Terence ng may interes. Ito ay isang pangunahing sekreto, at hindi ito madaling ibunyag ni Yvonne. Kung hindi, ang kanyang mga kaaway ay lalapit sa kanya, at ito ay magiging sakit ng ulo. Hehe, it's good for me anyway, so there's no harm in telling you. Yvonne asked my wife to make the Earth Strengthening Pill, and it's a Mystic Class Level 1 pill na ginagamit sa pagpapagaling ng mga sugat at pagpapalakas ng katawan ng isang tao. Kung hindi siya nasugatan, bakit siya gagastos ng napakaraming pera para makakuha ng isang tao na gumawa ng ganoong kalabog na tableta? Pagmamalaki ni Yvonne. Kaya ganyan. No wonder na confident ka, Zinlord Chang. Ngumiti si Terence at tumingin sa kanya. Ngunit may isang masamang balita. Sinabi sa akin ni Pangulong Fuller ngayon na ganap na siyang gumaling sa kanyang mga sugat at bumalik na sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Natatakot ako na huli ka na para sa iyong pagnanasa. Bullshit.
He needs an earth-solidifying pill to heal his injuries, and my wife is the only mystic first-level refiner in the entire Golden Classy region. Saan niya nakuha ang earth-solidifying pill? Anak, kahit gusto mong mag-bluff, mag-isip ka muna. Sa tingin mo ba lahat ng iba ay tanga tulad mo? Tumingin si Mavis kay Terence na parang tulala ang tingin niya. Oh, hindi mo ba alam na mystic ako? Sabi ni Terence, nagkunwaring nagulat. Ikaw. Nagulat si Mavis. Wala talaga siyang alam tungkol dito. Ang una niyang reaksyon ay ang bata ay nambobola. Agad siyang tumawa at sinabing, ang isang maliit na bata tulad mo ay maaaring maging isang mystic unang antas. Anak, huwag mo akong pagtawanan. Talagang hindi ko akalain na ang dakilang pinuno ng bayan na si Chang ay magiging napaka-out of touch sa mga balita. Kahit na hindi mo pa narinig ang tungkol dito, hindi ka ba nakakapagtaka na ang isang taong ka-level ni Chairman Fuller ay iba ang pakikitungo sa isang junior na katulad ko? Nakangiting sabi ni Terence, hindi gaanong iniisip iyon. Natigilan si Mavis. Sa totoo lang, curious din siya kung bakit paprotektahan ni Yvonne ang hindi kilalang bata na ito. Tila, siya ay mula sa North Island. Akala ni Mavis ay kamag-anak siya ni Yvonne, ngunit maaari ba talaga siyang maging mystic first-level alchemist? Hehe, hindi ko kailangan ng kahit sino para patunayan kung totoo o mali ang mga sinabi ko. Sa paghihintay lang dito malalaman natin. Bahagyang ngumiti si Terence at inutusan si Randy na mag-set up ng mesa sa deck. Talagang tinatrato niya si Melissa at ang mga babae sa almusal, hindi man lang sineseryoso ang Late Mountain Split Master na ito. Sa sobrang galit ni Mavis ay muntik na siyang mahulog sa likod ng multo na Golden Eagle. Maya-maya, ngumuso siya, then let's wait and see. Ang kapaligiran ay tense, ngunit ni Terence o Mavis ay walang intensyon na lumaban. Alam nila na wala silang kapangyarihan na gumawa ng desisyon, at hanggat nagpasya sina Yvonne at Stephen kung sino ang mananalo, ang alikabok ay maaayos sa kanilang panig. Siyempre, may isa pang mahalagang dahilan kung bakit hindi sila lumaban, wala silang kumpiyansa na talunin ang isa't isa. Hindi nanganganib si Esper na mapalibutan siya ng mga bantay ng Alliance, ngunit hindi alam ni Terence kung ano ang gagawin sa kanila. Kahit papaano mula sa pag-aaway kagabi, hindi sila ni Vanessa na makapagbanta kay Esper. Ang dalawang panig ay nasa isang pagkapatas. Terence at ang mga babae ay nag-aalmusal at nag-uusap palayo, habang si Feng Ming ay nakamasid lamang mula sa langit. Makalipas ang isang oras, biglang lumitaw sina Yvonne at Stephen sa kalangitan sa itaas ng karamihan. Walang bakas ng pinsala sa kanilang mga katawan, ngunit sa sandaling ito, ang kanilang chi ay ganap na naiiba. Si Yvonne ay kalmado pa rin gaya ng dati, habang si Stephen ay halatang gulong-gulo. Halatang dehado siya sa labanan ngayon lang. Kumusta ang kapatid ko? Mabilis na tanong ni Mavis. Tara na. Namumula ang mukha ni Stephen. Ginamit niya ang kanyang Zinchi para walisin ang may multo na Golden Eagle at Mavis at nawala sa makapal na ulap sa isang kisap mata. Congratulations, Kuya Fuller. Mukhang nanalo ka sa unang laban. Nakangiti si Terence habang binabati si Yvonne. Hehe, this Stephen is not my opponent in the first place. Kung hindi pa ako naka-recover sa injuries ko, baka may suspense pa. Nanghihingi lang siya ng gulo sa pamamagitan ng pagmamadali sa oras na ito. Si Yvonne ay nasa mabuting kalooban. Sa level niya, bihira siyang makipag-away sa iba. Medyo masaya ang laban ngayon. Ang kanyang pinakamataas na kalagayan ay malinaw na bumuti dahil sa labanang ito, at may ilang mga palatandaan ng isang pambihirang tagumpay. 4,970. Ang lahat ng ito ay salamat kay Kuya Fuller sa pagtulong sa akin. Kung hindi, natatakot ako na hindi ako makakataka sa kamatayan ngayon. Nagpasalamat si Terence sa kanyang mga kamay. Makakaisip pa rin siya ng paraan para linlangin si Stephen, ngunit laban sa isang tulad ni Stephen, gaano man kaganda ang plano, wala itong silbi. Maaaring patayin siya ng lalaki gamit ang isang daliri, kaya ano ang silbi ng isang plano? Anong sinasabi mo, Lil Bro Linford? Sa relasyon natin, sa tingin mo uupo na lang ako at walang gagawin.
Nagkunwaring hindi nasisiyahan si Yvonne at ikinaway ang kanyang kamay. Bumantong hininga siya at sinabing, nakakalungkot na hindi kita matutulungang harapin si Mavis ngayon. Kung tutuusin, si Stephen ay isang late-stage earth-splitting expert. Kahit na matalo ko siya, hindi ako maglalakas loob na patayin siya. Kung hindi, kung lalaban siya hanggang kamatayan, lahat kayo ay magdurusa. Hindi ko kayang makipagsapalaran. Ayos lang. Malaki ang pasasalamat ko na tinulungan mo akong makaligtas sa sakuna ngayon. Umiling si Terence na may ngiti, nagpa siya na umalis sa kontinente ng silangan sa lalong madaling panahon. Kung muling babalik sina Mavis at Stephen, si Yvonne lang ang alam niyang makakapigil sa kanila, kahit na ang tatlong umaga na star magnates. Sa pamamagitan lamang ng pag-alis sa kontinente ng silangan ay makakatakas sila. Pero hindi mo kailangang mag-alala masyado. Nakausap ko na si Stephen. Kung maglakas loob siyang hawakan ka, ako mismo ang pupunta sa Mystic Division C para labanan siya ng isa pang 300 rounds. Naniniwala akong hindi siya gagawa ng anumang padalos-dalos sa maikling panahon. Gayunpaman, mahirap sabihin kung makakabalik siya ng ligtas, at siya ay isang malaking pagkatalo. Ikaw. Hindi ko akalain na dito na lang siya titigil. Paalala ni Yvonne sa kanya. Salamat, Kuya Fuller. Tumango si Terence. Dumating si Randy upang iulat na handa na ang lahat, at maaari silang umalis anumang oras. Nagpaalam kaagad si Terence kay Yvonne. Gusto ni Yvonne na manatili si Terence ng ilang araw, ngunit espesyal ang sitwasyon. Ang bawat araw na pananatili ni Terence dito ay nangangahulugan na mas mapanganib kapag bumalik siya sa hinaharap, kaya hindi niya hiniling na manatili siya. Higit pa rito, may isa pang bagay na dapat asikasuhin si Terence, kailangan niyang magpaalam kina Vanessa at Remeline. Bagamat si Yvonne ay pumasok upang patunayan ang mga ito, at ang pagkakasundo sa pagitan ng dalawang akademya ay isang foregone conclusion, hindi nila kayang sundan na lang si Terence sa Morning Stars Academy ng ganoon. Not to mention na si Vanessa ang taong namamahala sa team ng academy. Kailangan nilang maghintay hanggang ang lahat ng mga estudyante mula sa academy ay naruroon bago sila makabalik. Ngunit ayon sa plano ni Terence, pagkatapos niyang bumalik sa Morning Star School para harapin ang ilang follow-up na usapin, pupunta siya sa mataas na Cloud School at sa Pride School bago umalis sa East Continent. Malapit na silang magkita muli, at hindi siya mag-aatubili na iwan si Remeline. Nakahanda na ang lahat. Sa ilalim ng tingin ni Yvonne at ng iba pa, ang Morning Star Treasured Ship ay dahan-daang tumulak kasama ang malalim at malambing na trompeta. Kasabay nito, si Mavis, na nasa likod ng may multo na Golden Eagle, ay sa wakas ay naglakas loob na magtanong, Kuya, nakalaban mo ba si Yvonne? Ngumuso at nagalit si Stephen sa pagbanggit nito. Tinuro niya ang ilong ni Mavis at galit na sinabi, ano ang sinabi mo sa akin noon? Sinabi mo na si Yvonne ay nasugatan, at ito ay napakaseryoso kaya kailangan niya ang Earth Stabilizing Pill upang patatagin ang kanyang kaharian. Pero noong inawi ko siya ngayon, nalaman kong nasa peak condition na siya, at bumuti pa ng kaunti kumpara noong huling pagkakataon. Paano mo ipapaliwanag iyon? Pumayag siyang labanan si Yvonne sa pagkakataong ito, ngunit ang pinakamahalagang kondisyon ay nasugatan si Yvonne. Kung hindi sana siya lalabas mula sa misteryosong dagat para maghanap ng gulo, alam na hindi siya kalaban ni Yvonne. Siya ay nalinlang sa pagbabalik ng buhay. Kuya, huminahon ka. Hindi ko rin naisip ito. Sinubukan ni Yvonne na tulungan ang asawa ko na gumawa ng Earth Strengthening Pill, pero who knew that Linford Kid is also a mystic first level alchemist. Nakuha na ni Yvonne ang Earth Strengthening Pill mula sa kanya, at ang kanyang mga sugat ay biglang gumaling. Mahinang sabi ni Mavis, napayuko ang ulo. Buti na lang at nasa teritoryo niya tayo. Natatakot si Yvonne na sirain ko ang branch ng alliance niya. Kung hindi, malalagay ako sa malaking problema sa pagkakataong ito. Kung hindi ka man lang makakuha ng ganoong mahalagang impormasyon, masisira mo lang ang mga bagay-bagay. Sinaman siya ng tingin ni Stephen na hindi nasisiyahan. Clan brother, please calm down. This time, it was indeed this little brother's fault. I've caused you trouble.
Mabilis na humingi ng tawad si Mavis, at nang makita niyang bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Stephen, maingat niyang sinabi, sa huli, kasalanan ni Terrence ang lahat. Kung hindi niya ginawa ang Earth Strengthening Pill para kay Yvonne, paanong si Yvonne ang makakapareha mo? Ayon sa sinabi mo, napakatalino ng batang iyon. Isa siyang Mystic Class First Level Alchemist sa murang edad, at kaya niyang talunin ang isang Early Stage Mountain Splitter gamit ang kanyang Early Stage na Mystic Ascension Strength. Hindi siya isang ordinaryong tao kung hindi mo ito kukunin sa simula, magkakaroon ka ng malaking problema sa hinaharap. Tumango si Stephen at sinabi, "Tama ka kuya. Kaya naisip ko rin na hindi na natin dapat ipagpaliban ang bagay na ito. Pero mukhang malapit nang bumalik ang brat na iyon sa Morningstar Academy. Dapat ba natin siyang habulin at patayin?" Iminungkahi ni Mavis. "This is your own business, bakit mo sinasabi sa akin?" Si Stephen ay sumulyap sa kanya ng walang pakialam, na para bang wala siyang kinalaman dito. Kailangan ko ang tulong mo, kuya. Hindi ko ito kayang hawakan ng mag-isa. Ang Morningstar Academy ay walang master gaya ni Yvonne, pero hindi rin mahina ang tatlong big shots. Wala akong chance na manalo laban sa kanilang tatlo. Kailangan ko ang iyong tulong upang sugpuin sila, kapatid. Kung hindi, kailangan kong panoorin na si Terrence Kidd ay lumayo dito, Mavis. Kung hindi mo man lang kayanin ang maliit na bagay, anong silbi mo? Sumulyap si Stephen sa kanya at sinabi sa parehong tono, "Nakakatwiran pa rin para sa akin na tulungan kang makitungo kay Yvonne." Pagkatapos ng lahat, siya ay isang late-stage Earth creation expert. Sinipa ka na ba ng asno sa ulo? Kahit ayaw mo sa mukha mo, gusto ko. Ngunit, sinubukan ni Mavis na ipaglaban ito. Sa bagay, gaano man siya ka-arrogant, wala siyang tiwala na harapin ang tatlong umaga na Star Almighties ng mag-isa. No buts, this ends here. Kung mapapatay mo man o hindi ang Terrence na iyon, bagay sa iyo iyon, wala itong kinalaman sa akin. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Kumunat ang noo ni Stephen at sinabing. Nabulunan sandali si Mavis bago tumango. Dahil hindi makakatulong si Stephen, kailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Kinailangan niyang humanap ng pagkakataon na subukan ito kahit anong mangyari, kung hindi, hindi siya susuko. Makalipas ang 3 araw, bumalik si Terrence at ang grupo sa Morningstar Academy nang walang anumang sorpresa. Pinamunuan ni Davis ang lahat ng nakatataas sa Academy at ipinagkaloob ang pinakadakilang pagtanggap. Walang alinlangan na si Terrence ang pangunahing tauhan. Sa katunayan, sa mahigpit na pagsasalita, ang mga resulta ng pagsubok sa Morningstar sa pagkakataong ito ay hindi perpekto. Maliban kay Melissa, na may pinakamalaking tiwala sa kanyang mga kakayahan, ang lahat ng iba pang mga disipulo ay nalipol. Ito ay isang bagay na hindi kailanman nangyari sa nakalipas na ilang dekada. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.